Hi guys, Mommy Archer and Ellie Archer here at nandito tayo ngayon sa farm. Ngayon, tatawid nga kami dyan sa maliit na kanal na yan para makapunta doon sa halamanan. Kaya tinawag ko si Ellie at ang sabi ko sa kanya, siya ang mauna dahil siya ang pinaka maliit. So ayan, tumingin pa talaga ng isda tapos bago siya nakatawid. So ito naman kanal na to, ito yung nagbibigay o nagsusupply ng water sa lahat ng mga linang. Meron talagang isda at lumalaki talaga yung mga isda dyan. Mukha lang sila mga butete kasi nga maliit yung tingin ninyo sa camera pero malalaki na po yung iba dyan. At the same time, kumuha ako ng kalamansi na bunga. Ngayon, ang ginagawa ko, yung bunga ng kalamansi is yung talaga pong maliliit para gawing sabon. Kasi mas potent yung maliit na bunga kesa doon sa malalaki na parang pang juice. At the same time, hindi talaga ako nagamit ng dahon dahil nga last option lang talaga yung dahon. Kumbaga, yan kasi is pang personal at bibigyan ko din syempre sila kuya para matry nila yung sabon na ginagawa ko. Ngayon, ang ginagawa ko naman is yung meron ng mga natural scent. Kasi, hindi po talaga ako nagawa ng mayroong amoy. Ngayon, kakakuha ko niyan, meron palang mantis na dumikit doon sa aking kamay at yun nga yung nakita ninyo, no? Tapos gusto pang kunin ni Ellie yung mantis. Kaya lang ang mantis po kasi is talagang matalas yung kanyang mga ngipin na kaya niyang sumira ng balat ng iguana o kaya naman po nung gecko. Iguana, gecko, parang pareho lang naman yan. Tapos yan, inabot ko na kay Ellie, sabi ko ilagay niya sa bag. Hindi ako kumuha ng sobrang madami kasi alam na alam ko lang naman yung amount na ilalagay ko doon sa amount ng gagawin ko. So, nakakatuwa kasi hitik sa bunga itong kalamansi na to. Pero meron na talagang mas malalaki doon sa taas. Kaya lang nga, hindi ko rin naman din maaabot. So, yan lang yung talagang kinuha ko. At the same time, tumawid na kami sa isang linang para makakuha ng mga halaman, no? Yung mga tanim. Ngayon, etong linang na to ay alugbate kasi magmumunggo ako. Pero hindi ako nagmumunggo or nagmamane kapag nasa bahay si Ellie. Kasi baka mamaya ma-curious, bawal po kasi sa kanya dahil siya ay merong G6PD. Tignan nyo naman yung mga alugbate. Ang ganda nung pagkakatubo kasi alagang-alaga din naman ni kuya at saka ng kanyang mga kasamahan. Tapos ito ay sili. Ang ganda na ng sili. Abang-abangan na lang yan para mamunga. At kahit papano naman mapapakinabangan na. So yan, marami talagang mga alugbate. Nakakatuwa kasi umuusbong na. Ngayon sabi ko kay Ellie, videohan mo ako para kukuha ako ng mga gulay na ako yung mismo yung pipitas. So ito naman, alam nyo naman tong mag-video isang to, nakakahilo. So, ayan, nag-start na akong maningin-ningin kung saan yung mga gaano kalaki na yung mga kangkungan, yung mga kangkong. At the same time, nag-focus muna ako doon sa pagkuha ng picture, no, ng video. And, ayan, simulan na natin yung ating pagkuha ng mga alugbate na ilalagay ko sa munggo. So, syempre, hindi porkit bawal kay Ellie yung munggo, hindi na ako kakain. Kailangan ko pa din kumain kasi kailangan nga ngayon is mas protein po dahil yun nga, pinagda-diet ako ng aking doktor dahil ubis na ako, laylay na yung aking tiyan at ang pangit ng tignan ng aking katawan, talagang nawala na yung hugis. At yan, pinakita ko lang sa inyo yung lawak ng kangkungan at taniman. So again, ito yung ating mga alukbate. Ngayon, kung gusto niyo bumili, mag-message lang po kayo at ang bagsakan po ay sa Kadiwa. Meron din naman dito sa may Metrobank sa bayan, pamilihang bayan ng Dasmariñas. Meron ding pwesto sa Villa Verde. So, ayan, yung mga nakikita ko lang na kinukuhanan ko is yung mga malalaki na, yung may mga usbong na kasi ang alugbate kapag pinitasan mo yan, para din yung kangkong usbong lang. Ngayon, dun ako sa dulo nga naningin. Merong mga gabi, kaya lang hindi naman ako maalam magtanggal-tanggal niya mga na yan,
Gabi na yan. Ito naman si Ellie, tutok na tutok mag-video. Nakakaloka. Sabi ko, lumaylayo ka ng konti. Paano makikita naman yung ganda ko, char. Siyempre, hindi. Ayan nga. Siya yung nagbibideo niyan. Sabi ko, anak, videohan mo nga ako. So, ako, paningin-ningin lang ako ng mga, ng mga malalaki na at yung may mga oslina. Mas maganda yan kasi the more natatanggalan mo yan, is mas dadami yung yung tawag dito, yung sanga niya. At eto kasi naanuhan na, ayan, nadulas ako dyan kaya talagang, wala, may syunga days tayo, ba diba? Tapos, ayan, natatabunan kasi ng mga kangkong din yan yung ibang maliliit dyan. Pero okay lang, kasi naman, ang alugbati nga ho ay sumasanga rin at mas lalong dumadami. Nakakatuwa dito At talagang sapat lang naman yung kinuha ko. Ayan, dumi na sapatos ko. Sapat lang yung kinuha ko kasi ang kakain lang naman ako at saka yung tatay ko. Dahil hindi nga po pwede si Ellie. Wala pang isang bilog ng kamay ko yung mga nakuha ko. Magkano din ang ganyan kapag binibili sa palengke, 'di ba? Minsan nga 10, 15, 20. Oh, so wala. Ayan, may isang pirasong talong pa tayo. At nakuha ko pa yung isa. Talagang mahal ang gulay ngayon. Kasi iba na yung klima. Unlike before na kahit saan mo itanim, kahit anong gawin mo is talagang tutubo ng mahusay. Ito naman merong etchas ng doggers. Kaya sabi ko bababa ako. So sumunod na lang din si Ellie. Kaya lang ito kasi masyadong curious. Ayan po yung mga sanga ng patubigan. So, yan din yung galing doon sa nakita ninyong kanal. Na yan din yung bumababa doon sa kangkungan at doon pa sa kapitbahay na nagtatanim. So, ayan. Pupunta na tayo sa may kangkungan. Ayan, nakikita nyo na. Ilang linang din yan? Mga 10 linang o mahigit pa. Ayan, yan lahat ng kangkungan na nakikita nyo na yan. Yan yun. Tapos, nagtayo pala sila dito ng tawag dito, yung payong-payong keme-keme chuchu. Sabi ko, anak, picturean mo nga ako. Video. Kasi nga, nauuna ako sa kanya. Ngayon, eto ang kagandahan. Etong mga kangkong na ito, kung gusto ko ninyong bumili, mag-message nga lang ho kayo. Ang mga tanim na meron ngayon sa farm ay patola, kangkong, alugbati. Kung gusto din ninyo ng kalamansi pa, kaunti-kaunti, di doon na lang din ho kumuha sa may sa may kinuhanan ko. Do maliliit pa lang yon pero pwede din naman na. Yung tipong maliliit na order lang. Yun naman ay kalamansi ng bayan. Bago kami makadating dito, meron kami dinaanan ni Ellie na maliit na tulay na kahoy. Tapos ako ay napahawak doon sa kawayan. Yung pala yung kawayan ay may balahibong nakakatinik. So, medyo masakit. Matalas kasi ng konti. O baka napakahigpit lang talaga nung hawak ko. Dahil ako ngay natatakot na baka ako'y madulas at kanal yun. 'Di ba? So, yan. Para na naman akong aso dyan sigaw ng sigaw. Dahil nga pabuluso. At ayan nga, mga hindi sanay sa pilapil na ganyan kakipot. Kasi dun sa Tarlac, ang pilapil namin kahit papano malaki. Dito medyo makipot. Ito namang isa ko, di pupunta na naman yan dyan sa kanang pilapil, sa pababa. Ako'y pumunta dito sa kaliwa. Ngayon, ayan, doon sa yung nakikita ninyong parang may tubig na yan ay hindi na ho yan sa kop ng farm. Yan ay doon na sa kapitbahay. Tapos yan ay gagawing ampalayahan, no? Hindi na patola at sitawan yan nung nakaraan. Ngayon ay ampalaya raw ang kanilang itatanim. Ito namang si Ellie, gusto pang bumaba doon. Medyo matarik talaga yan. Yung nakikita nyo na yan, matarik yan. Ngayon, ayan na si Kuya at nangunguha nga ng kangkong. Dahil sabi ko nga kailangan ng isang bag. Pagkatapos, itong isa ko, natatakot ako sa kanya kasi mas magaling siya sa akin pagdating talaga yung sa pagbabalance at saka dyan sa mga ganyang pilapil. Kasi nga syempre nandun na yung mas bata siya. Pero kasi isa sa kinatatakot ko, baka magkamali kami ng hatbang. Talagang malalim din kasi yan hanggang tuhod, no? Ayan. So, ayun yung mga ibong tiririt habang kami ay nasa bukid na maganda yung malamig yung sikat ng araw at mahangin. Sila naman ay nag-aawitan at nakakatuwa rin naman. Kami ay nakakita ng mga ibon, mga uwak,
At yun nga, nandyan sa puno ng sampalok na yan. At ito yung, yan talaga yung linang na muntik akong malaglag. Dito yung, hindi yan, yung isa. No, yung nandun sa tabi ko. At ito yung isang linang na dati kong nilalakaran. Dahil doon pa sa baba ay meron pang mga linang, mga 3 o 4 na linang pa yan bago itong pataas na yan. Tapos yung doon sa dinaanan kanina, at itong si Ellie ay nagtuturo ng meron daw pala dahil nga hindi ko naman kaagad nakita, di sinipat kong maigi. Ayun, sinum ko, ayan, 2 nga sila. Ayan, oh, di ba? Ang cute. Si Ellie kasi talagang mahilig siya sa mga yung nag-aalaga like mga dog, mga ganyan. Wala na yung dog na binigay sa amin dati. Tapos nahihilig siya ngayon sa mga gagamba or insect. Sipat siya ng sipat. At ito naman yung aking mga iginoma na kangkong. Dahil nga hindi ganyan kakapal ang kangkong sa palengke at ako ay talaga namang matakaw sa kangkong. Ever since nung bata ako, paborito ko talaga ang kangkong. Kaya kinapalang ko talaga. Kung kinukuha na nga yung patola at yung lupa, no, yung tuyot na patola, ako ay bumunta dito sa isang kalamansi na puno at ako ay nanguha na. Dahil ito ay yung mas malalaki. Yung una kong kinuhanan talagang bubulinggit pa yung mga kalamansi nun. Pero ito meron din bulinggit kaya lang mas madami na yung pwedeng gawing juice dito. Pero nasa isip ko pa rin ay gumawa ng sabon. Tapos tinatawag nung kasama ko na binigyan ko nga nung agarwood kakawate guava soap at yung oatmeal coffee agarwood soap. So, sabi ko, teka lang, kasi nakapokus nga ako dahil pag nagkamali ako ng balanse, sa kangkong ako pupulutin. So, ayan. So, kailangan kong mag-focus. Tapos, sakto lang din kasi nga si Ellie ay may sipon, no? Tapos, kagabi nilagnat because Friday, Saturday, meron kaming conference, kasama ko siya at siya yung lumantak ng aking food because nagda-diet nga ako. Kailangan ko talagang mag-less ng pagkain, no? Or yung sa mga carbs. And then, ayan, nakakita ako dito sa may bandang likuran. Yung gitna niyan, puno na yan ay talagang natuyot na, no, na damage yung tree. Pero yung ibang side is talagang buhay na buhay pa. Magkaroon ka lang ng ganyan kaliit na tree, talagang napakalaking pakinabang kasi ang pagbunga naman ng kalamansi talaga din naman hindi nauubusan. Pero may mga season talaga na malakas yung pagbubunga nila. Ngayon, yun nga, kaya ako kumuha dyan na malalaki para kay Ellie. Si Ellie gusto sumunod. Hindi nga siya pwedeng sumunod kasi nga matarik. So, nakakita na ako ulit ng kakawate o yung Madre de Cacao. And para makasure, tinanong ko pa yung kasama ko, ate, di ba Madre de Cacao to? So, ayun nga. Kaya kumuha ako. Kasi nga, gagawa ulit ako ng sabon. Kailangan, damihan ko na. Kasi, medyo malayo yung farm. So, nung nakaraan, meron silang kuha na Acapulco, pero hindi ko rin nakuha dahil nga talagang busy kami lahat, pare-pareho, tapos may conference pa ako, no. Ngayon, kung kukuha kasi, sasadyain pa dun sa dulo ng bukid, malapit dun sa may highway. So, hindi na. Ang kailangan ko lang naman na pinaka is yung Madre de Cacao. Kaya, yan, sabi ko, sige, kukuha nga ako. Pero dahil hindi ako kontento, bumalik ako. Syempre, dahil kaya ko naman extra. As much as possible, mas marami yung makuha ko para isang extra ka na lang. Tapos, itatabi ko na lang. Yan naman ay makikinabang. Syempre, yung mga tao sa farm din at the same time, para doon po sa jail ministry. Again, hindi kami nabili ng anak ko ng sabon. Talagang mula nung natuto akong gumawa ng sabon, ako ang gumagawa ng sabon namin. So, yung mga ginagamit ko ngayon is yung mga may natural scent na like kalamansi, yung kakawate, at yung iba pang may mga natural na scent katulad po ng bayabas and basil. Pero ito kasing mga kinuha ko, wala pang isang oras magiging sabon na po yan. Ganun ko siya gustong maging sabon kagad kasi mas fresh, syempre mas potent din. Ngayon, baka by Wednesday, kukuha ako ng basil dun sa school. And yun yung gagamitin ko para mas mabango. Because Monday and Tuesday may appointment ako.
Kaya, Wednesday ko na yung gagawin. Kung kailan ko kinuha, doon ko mismo gagawin. Tapos yan nga, bumalik na ako doon sa pwesto namin. Kaya lang nagpatulong ako sa anak ko. At ayan, yaan yung kalahati ng kangkungan. Naglagay sila ng umbrella corporation. Char! Naglagay sila ng umbrella para pahingahan nila. At itong isa naman, ayan, post-post siya. Nagasgas siya dyan sa maliit na usli ng kawayan. Kaya ayan, may gasgas siya. At doon sa linang na yan ako muntik ma-out balance. Buti na lang nakahabol ng balance. At ito na yung ating lupa. Ang saya-saya. Kasi talagang yan ay gagawin kong sabon. At syempre bibigyan ko din naman sila. Kilala nyo naman ako. Kapag binigyan ako ay nagbabalik ako ng gratitude doon sa mga taong nagbigay sa akin ng kung ano man yung blessing na yan. Tapos ayan yung isang bag ng kangkong. Tapos merong kakawate, merong alugbate. Tapos may extra kangkong pa. Syempre naman. At umuwi na kami at pag uwi sa bahay ay inayos ko yung mga kangkong, hinugasan ko, nilinisan ko at inilagay sa isang batya. No, yung batya ba tawag dyan? Tapos yan nga sabi ni Ellie, kangkong kayo dyan. So ako naman sinusuportahan ko siya. No? Dadalan ko kasi yung aking brother at syempre sila Doki. Tapos, ayan, bukod doon, inayos ko na din yung kakawate na mga nakuha ko. Mukha lang konti yan, pero actually madami yan. Plus yung mga kalamansi. So, sinegregate ko yung mga pang-juice doon sa mga gagamitin ko para gawing sabon. At pinatabi ko na kay Ellie. So, yung mga nakikita ninyo na malalaki na yan, doon ko yan sa pangalawang linang nakuha. Yung maliliit doon sa unang linang pagkatawid namin ng maliit na kanal o yung pinaka main na kanal na nagbibigay ng tubig nga doon sa mga kangkungan at sa iba pang mga gulayan. So kailangan ko talagang isegregate, pero nag-iwan pa rin naman ako ng mga malalaki para doon sa calamansi extract na gagamitin natin sa paggawa ng sabon. At the same time, walang matatapon dyan kasi lahat yan ilalagay sa sabon. Ibig sabihin, hindi tatapon even yung mga balat noong kalamansi. So, alam ko naman kung ilan yung amount na kailangan ko. Actually, yung mga natira na yan ay sobra pa. Ibig sabihin, mas mataas pa din yung content na yun. Ang gagawin ko na lang, dadagdagan ko yung sabon na gagawin ko dahil yun nga, kakawate ay para sa jail ministry, no, dun sa ating sinusuportahan na ministeryo, at yun syempre para sa amin din na mag-ina, no, tsaka sa tatay ko para maarte-arte kasi ako. Tapos ayan yung mga lupa, pero sa unang tingin ko pa lang mukhang may tatlong matatanggal dyan dahil alam na alam ko yung parte na magagamit pa sa hindi na magagamit talaga. So, ang lupa po kasi, first time ko lang gagawa ng lupa, pero bago ako gumawa, talagang chinecheck ko yung quality. So, ito magaganda yung quality ng lupa na binigay po sa atin. Meron lang talagang reject dyan. Ngayon, si Ellie, curious yan eh. First time nga lang po kasi namin na gagawa. Dahil nga, ngayon lang kami nakakuha ng talagang lupa. Meron naman po kasi nabibili. So, yun na yung mga dumaan sa iba't ibang process. Kaya lang, may chemical process po kasing pinagdaanan yung mga nabibili na ganyan. Anong ibig sabihin sa chemical process? Para malinis sila na maputing ganun, ang dami pong bleaching na pinagdaanan nun. Pero malilinis kasi ang lupa kahit walang bleaching. Medyo mahaba at matagal na proseso nga lang po. Pero ang pinakamaganda, walang chemical. Dahil karamihan sa mga sabon na ginagawa ko is unscented, talagang 100% natural. Kung ano yung amoy nung active ingredients, yun po yung nagiging amoy nung ginagawa kong sabon. Kung talagang sample like basil, mag-aamoy basil po. Kalamansi, mag-aamoy kalamansi, pero hindi kasing strong ng mga nabibili dahil yun po ay chemical na rin po yung mga fragrance oil na ginamit doon o kung ano man po yung mga ginamit sa kanila. Ngayon, ayan, ang dami po naming nakuhang buto. Halos umabot po ng kalahating, ano bang plastic yung labo. So, medyo mahirap magtaktak kasi yung bandang gitna ng lupa is may mga barriers po yan.
So, ayan, yan yung reject. So, yan talaga ay, pwede pa yan magamit kung tutuusin. The problem, kaya ako siya ini-reject because mas triple yung tagal sa natural na process. Eh, yung natural na process nga, sobrang tagal na noon. Naabutin ako ng 2-3 araw doon. Minsan 1 linggo pa. So, hindi. Kasi, ang proseso, kung susundin natin at hindi tayo mag-shortcut, yun po talaga is talagang maganda rin ho yung nagiging quality. So, kaya sinasabi ko palagi na okay lang na matagal, at least natural yung process. So, yan, tinutulungan ako ng aking anak dahil nga yan din siya ay curious. At the same time, excited yan kasi ang feeling niya lahat yan ay kanya. Yan naman yung ugali ni Ellie. So, ayan, i-squish lang yan, tapos tanggal na ulit. So, pero itong mga nireject ko, merong part lalo na doon sa merong stem na pwede pang magamit. Kaya, kinat ko yun. Kasi, ang cutting naman po niyan is per inches. Ibig sabihin, 1 bilog na inches. Ngayon, titignan ko pa kung paano ko siya mabubuo dahil wala akong lagayan. So, doon tayo magiging medyo challenging. So, ayan, sabi ko, anak, videohan mo ko na tinatanggal ko. Madali lang naman magtanggal niyan. Kaya lang, kapag masyado nang madikit doon sa mismong lupa nga po ay doon matagal. Kaya mahal din po talaga ang lupa. Lalo na yung mga dumaan na sa mga chemical process. Kaya lang hindi ako nagamit kasi ng may mga chemical process. Kasi nag-i-stay yun dun eh. Kaya nga yun pumuti ng ganun kaputi is because of the chemical and the bleaching na ginamit nila. So ito naman ay mano-mano binutas ko para mailabas natin yung kanyang mga buto na isusoli din naman talaga natin sa farm kasi sila naman yung magtatanim nun. So, ganun lang ang cycle. 'Di ba? Wag natin putulin yung pagpapala ng Panginoon. Dahil lahat naman ng bagay ay binigay niya para sa ating lahat. So, ayan, ang daming buto po niyan. As in, napakarami. Siguro, mga kalahating kilo o 1 kilo na din yata. Madaming buto. Pero kukuha ako, tatanungin ko yung teacher ko sa school kung gusto niya ng buto ng patola, 'di ba? At least makatulong din tayo sa school kasi may mga teacher naman talaga na nagtatanim kagaya ng teacher ko. Merong mga lettuce at kung ano-ano pang mga tinatanim doon na pinakikinabangan din po dahil doon nga din ako kukuha ng basil. Magsasabi ako sa kanya kaya kay kuya doon sa asawa ng aking teacher, no? Ayan. So, ang dami natin talagang nakuhang buto ng lupa. At the same time, satisfying din po yan pag nakita nyo na matapos na naming mabalatan lahat. So, ayan, malinis na yan. Meron lang siyang konting dark area because sigurado ako, kaya yan nag-dark is nabasa po yan ng ulan. Ito naman yung hati na malaki. Pero I think kung hindi ito nahati, ito yung pinakamalaki. Mahaba tong lupa na to eh. So, ayan, ginawa ko, in-squishy ko para madaling matanggal. Actually, wala naman po talagang masasayang dyan sa binigay sa akin na yan. Kasi, kung ako ay nagamit ng, ano ba tawag doon, yung sinaunang kalan? Yung parang may gatong-gatong. Pwede pong ipangdingas yan. So, sa mga nakaranas gatong-gatong. Kasi kami nung bata kami, pag wala na kaming gasol, nagagatong na kami. Tapos sa Tarlac, yung nagbakasyon kami doon, yung mga tita ko, pinandidingas yung mga lupa na yan, mga balat ng patola, mga tuyong damo, yun yung mga pandingas ng mga tao sa probinsya. O, diba, ang galing ko mag-shake-shake, magaling ako mag-up and down shaking, cheme-cheme, ganyan, no? Para matanggal. So, yung mga nakikita nyong puti po doon sa buto, hindi po yan, amag. Yan po ay yung mucus na nakabalot doon sa buto kapag po meron pa silang moisture. So, hindi po yun amag. Yan po ay talagang natuyong mucus din. So, yan, kailangan lang talagang matyaga sa pagtatanggal ng balat ng lupa. No, yan yan din yung binabalatan natin sa patola. Tapos, ang matitira ay yun.
Pero dahil yan ay dehydrated na, no? Yan ay tuyo na, kaya ganyan ang itsura. Actually, pwede na yang gamitin para doon sa mga pangkuskus ng balat, pero kailangan pa rin pong i-sanitize. Okay? Kasi syempre galing yan sa pagkatuyo, may mga dumaan dyan na kung anik-anik, we have to sanitize it before gamitin sa balat. So, dahil sa balat ako nagtatrabaho, kaya alam ko yung mga risk factor at kung paano natin magagamit yung ating mga natural resources na mas safety sa ating mga balat. Okay? So, ayan, dahil ayaw namin ni Eling masayang, talagang tinanggal namin at sinegregate namin yung mga buto na nasama doon sa pagbabalat namin. So, sabi ko, sige, try mo na yan. Ikaw na yung bahala dyan. Yan po ay natapos niya. Nabalatan niya yan nang siya lang mag-isa. Very thankful ako kay Lord sa buhay ni Ellie dahil talagang yung mga trabaho ko, yung aking profesyon ay na-adapt na din niya. Kagaya nga nung sinama ko siya sa aking conference, talagang in-expose ko siya sa mga ganung bagay para nakikita niya na ito yung trabaho ni Mami. Bukod doon talagang kapag may mga paggawa ako ng soap, tinutulungan talaga ako ni Ellie. May pagka makulit siya, pero normal lang yon dahil yung naku-curious nga siya. So, sinasamantala ko yung mga pagkakataon na curious siya para maturuan siya kasi doon po mas naa-absorb ng isip ng bata yung ating mga tinuturo. At na-enjoy naman talaga niya yung pagbabalat ng lupa. Pinagmas ko siya kasi nga meron siyang allergy ngayon. So, may allergy rhinitis siya. Kailangan doble ingat. At ito naman po yung ating mga nagawang lupa. Ayan, nabalatan na natin. At ayun nga, ang dami po talagang buto. Kasi talaga naman sa isang patola, marami naman ho talagang buto yan para yung papaya, no? So, yun yung hati na yun. Kinuha ko lang talaga yung pwede pang mapakinabangan. At kung gusto po ninyong mag-order ng per bag, sobrang mura lang po at magaganda po yung ating mga kangkong. Mag-message lang po kayo sa akin at dito sa number na nakalagay para kung gusto ninyong magtinda dyan sa mga kapitbahay lang po ninyo, ay pwede po namin kayong madalahan. Meron din po tayong patola and hopefully madagdagan po yung mga pananim sa farm at maialok din po natin. Ito po ay talagang mga fresh na gulay. Gulay lang po ang binibenta, hindi po kasama yung aking poging-poging anak. Available na po ang ating mga all natural soap. Pwede din po kayong mag-message para sa order. At ito naman po ang aming mga na-harvest na kangkong. Siyempre, marami po tayong mabibless dyan. Magdadala ako sa aking kapatid, kay Kuya. Available na po ang ating Madre de Cacao, Calamansi, and Lupa soap. Dahil pagkagaling ko po sa farm ay ginawa ko na po yan. Para po all natural at fresh lahat ng mga ingredients na ginagawa natin na soap. So, mag-message lang po kayo and God bless everyone!